Sabi ko, at para sa akin, parte ka na rin ng buhay ko. Sagot niya, OMG, ano bang pinagsasabi niya? No! Siguro hindi lang maganda ang resulta ng unang pagkikita natin. Sabi pa niya, napataas naman yung kilay ko. Alin? Yung niligtas mo ko sa paparating na karwahe? Tanong ko. Sa bagay, mukhang ang epic nga nun. Ako lang ang nakakakita sa'yo. Nawalan ka kasi ng mali pagkatapos. Ang tinutukoy kong unang pagkikita natin ay noong nakasabit ka sa bintana ng inyong dormitoryo. Sabi pa niya, oh, mas nakakahiya nga yun. Yung pinagkamalan mo akong akit bahay at balak mo pa akong ipalapa sa aso mo. Banat ko pa. Bigla naman siyang natawa. Ewan ko pero natawa din ako sa sinabi ko. My gosh, ipalapa. Nice word, Carmela. Maging proud ang Filipino teacher mo nung high school sa'yo eh. Akalain mo parang kalil lang na pagkamalan kitang akit bahay at ngayon magkaibigan na tayo. Sabi pa niya, aba, so pinupush niya talaga na friends na kami. Gusto mo bang baguhin natin ang alaala ng ating unang pagkikita? Suggest niya. Ano daw? Tara, kunwari hindi tayo ngayon magkakilala at ito ang unang araw na makikita at makikilala natin ang isa't isa. Dagdag pa niya, napakunot naman ang noo ko. So gusto niya kaming mag-acting now na? Sige na, kunwari ikakarating ko lang dito at makikita kita mula doon. Sabi pa niya, sabay turo sa pinto at agad siyang tumakbo papunta doon. What the? Mag-a-acting nga kami? Shucks, seryoso nga siya. Agad ko namang inayos ang sarili ko. Siyempre, hindi ako magpapatalo. Dapat pang best actress din ang bag ko. Ilang sagad lang pumasok na siya sa pinto at naglakad papunta sa gitna. Nagpalingon-lingon siya hanggang sa napatingin siya sa kinaroroonan ko at nagtama ang aming paningin. Bigla siyang umiti at hindi ko alam pero parang biglang bumagal ang takbo ng buong paligid at tanging siya lang ang nakikita ko. Dahan-dahan siyang naglalakad papalapit sa akin. Carmela, relax ka lang. Acting lang to. Hindi to totoo. Meron siyang di nalalaman sa akin. Takot man ako sa heights, walang magagawa dahil nandito na. Magkahalong kaba at pananabik ang tuntungang bumuhat sa amin. Kailanman ay hindi niya alam. Hindi pa umaangat, loob ko'y nahulog na. Ang bilis ng tibok ng puso ko at parang bumabaliktad ang sikmura ko. Baka mahimatay ako. No! Isang napakagandang gabi, Binibini. Ako nga pala si Juanito Alfonso. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Marahil ay kasing ganda rin ito ng liwanag ng buwan. Panimulan ni Juanito habang nakangiti at inilahad niya yung palad niya sa tapat ko. Gosh, Carmela, huwag kang papadala sa pananalita niya. Acting lang to. Iaabot ko na sana yung palad ko sa kanya. Kaso, biglang nagpalakpakan ang lahat ng bisita at pagtingin namin sa hagdan, naglalakad na pababa si Helena. Grabe, ang ganda niya. Bagay na bagay sa kanyang napakaganda at napakahabang barot saya na suot niya na kulay ginto. Ang ganda rin ng pagkakaayos sa buhok niya at ang mga nagkikislapang palamuti sa buhok niya. Napalingon ulit ako kay Juanito na ngayon ay nakatulala na kay Helena. Ibinaba na din niya yung kamay niya na kanina lang ay nasa tapat ko. Ouch! Parang biglang nakalimutan na niya yung acting namin. Ano ka ba naman, Carmela? Siyempre, makakalimutan ka na niya. Dumating ng bida sa puso niya. Kumakaway si Helena habang binubusog siya ng palakpakan ng mga tao sa buong paligid. Tiningnan ko ulit si Juanito. Pumapalakpak na din siya at parang kumikislap yung mga mata niya habang nakangiti at nakatitig kay Helena. Ayos ka lang, Carmelita? Tanang sa akin ni Maria. Kakatapos lang namin kumain at nandito kami sa isang sulok kasama sila Sonia at Ignacio. Nagsiuwian na din ang ibang bisita pero abala pa din sila Kapitan Flores, Don Mariano at si Ama sa pagkikwentuhan. Natanaw ko naman si Juanito at Helena na magkausap sa tapat ng bintana. Hindi ko alam pero parang may tumutusok sa puso ko. Mula nung bumaba si Helena kanina,
Hindi inialis ni Juanito ang mga mata niya sa kanya. Hindi ko na rin siya nakasama dahil sinusundan niya si Helena at halatang humahanap siya ng tiyempo makausap ito. Gusto ko nang umuwi. Ang sakit ng tiyan ko. Sabi ko na lang. Agad naman akong inalalayan ni Maria at pinaalam naman ako ni Josefina kaama na uuwi na kaming tatlo. Bago kami sumakay sa kalesa, nasulyapan ko pa si Juanito at Helena sa balkonahe at nagtatawanan sila. Piling mo ay nalulula, unti-unti ring nasasanay. Sa piling mo ay nalulula, ngunit parang ayoko na yatang bumaba. Dear Diary, dapat maging masaya ako para sa kanila. Pero bakit ganon? Hindi ko mapaliwanag ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ako pwedeng mahulog sa kanya. Lalo na't may mahal na siyang iba. Nagugulumihanan, Carmela.